Magandang araw sa inyong lahat. Ang Diyos ay purihin at pasalamatan anuman ang dumating sa ating buhay. Salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipong ito, sa paggunita at pagbibigay ng galang sa aking anak na si Staff Sergeant Christian A. Garcia. Maring alam nyo ng lahat ang pagyaon niya noong Abril 2, 2011 sa Babil, Iraq, kung kaya ginaganap ngayon ang memorial service diyan sa Pilipinas. Let me tell you some background about the life of my son, Christian Garcia. Si Christian ay panganay na anak sa 3 magkakapatid. Mahal niya ang kanyang mga kapatid na si Erwin at si Grace. Ang turing niya kay Grace ay parang anak niya dahil sa laki ng agwat nila sa edad. Noong nag-graduate si Christian ng high school sa Agua Fria, 1999 noon, buwan ng Hunyo. Siya ay nagsikap na mag-aral makatapos ng high school man lamang, at pagkatapos noon ay nag-join na siya ng army. Mula sa boot camp hanggang sa huling sandali ng buhay niya, kaming mag-asawa, kaming mag-anak ay sumusuporta sa kanyang adhikain na maging mabuting sundalo. Kaya nang dumating ang balita sa akin noong Abril 2, 2011 na siya ay nasawi sa kanyang tungkulin bilang sundalo, masakit sa akin bilang ina mawalan ng anak. Pero I give God all the glory for everything. Dahil sabi ko nga, in good times or in bad times, aking pupurihin at pasasalamatan ng Panginoon. Noong binata pa si Christian, kapag meron siyang bakasyon, sinisikap niyang umuwi dito sa amin sa Arizona. Wala siyang gustong gawin kundi kumain, matulog, magpahinga, at gusto niya mag-stay lang dito sa bahay na kasama kami. At ang gagawin niyan, magpapaluto sa akin ng kanyang mga paboritong pagkain, lalo na ang wonton soup or molo. Noon naman siya ay nag-asawa na, noong June 10, 2005, nagkaroon siya ng 2 anak. Yung panganay, si Clarissa Ray, at yung pangalawa, si Kailani Marie. Mahal niya ang mga bata at ang kanyang asawa. At sinikap niya bigyan sila ng necessities of life. Hindi yan kakain hanggat hindi nakakakain ng lahat. Si Christian ay mapagpakumbabang tao at hindi marunong magalit, magkimkim ng galit kanino man. Kumbaga, magagalit yan ngayon, mamaya wala na. He is a forgiving and a humble man. Yan ang gustong-gusto ko sa anak ko. At kahit yan, naka-assign abroad sa kanyang mga mission, he will find a way to communicate with us. Marami yang kamit na mga medalya, certificate, at mga kung ano-ano pang awards from the US Army. Pero, minsan hindi ko narinig na magyabang sa akin. Nalaman ko lamang noong nakasulat na sa newspaper ang mga accomplishment niya. Tinawagan ko ang West Valley View dito sa aming lugar at tinanong ko kung saan galing ang mga informasyon tungkol sa mga awards niya. Ang sabi noong reporter, binigay ang informasyon ng US Army. Kaya doon ko napagtanto
na talagang very humble ang anak ko. Bago namatay si Christian, nagkaroon ako ng heart-to-heart talk sa kanya tungkol sa Panginoon. Ang sabi niya sa akin, "Nanay, kilala ko ang Panginoon mo. Kaya lang, hindi pa ako pwedeng mag-commit ng sarili ko na katulad mo dahil ikaw parati ka na sa church. Lalampas ka na nga sa langit eh." So, yon ay, alam niyo naman, mga saying sa atin or pabiro niyang sinasabi yon. Pero, yung pakikipag-usap ko sa kanya ay talagang masinsinan. Kasi bilang ina, gusto kong makasigurado na ang salvation niya ay most and foremost mahalaga para sa akin. Kaya nung namatay siya, alam ko na nangusap sa akin ang Panginoon nung papunta kami para i-welcome ang body niya sa Dover Air Force Base sa Delaware. Meron akong Biblia sa aking kamay na bago, binili ko noong September 2010 na umuwi ako diyan sa Pilipinas. Dinala ko yon dahil sabi ko, gusto ko kahit patay na siya, meron akong regalo sa kanya. And I thought about the greatest gift is to give him that Bible. Nang binuksan ko on the way to the side, nakafocus ang aking mga mata sa Psalm 32 verse 1 and 2. Ito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Blessed is the man whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Doon ko napagtanto na ang anak ko ay pinatawad ng Panginoon at kanyang tinanggap bilang kanya. Nagagalak ang puso ko. Instead na ako'y umiyak, ako'y nagpuri sa Panginoon nung tinatanggap namin ang kanyang katawan, knowing na siya ay tinanggap ng ating lumikha. Nagpapasalamat ako ng marami sapagkat hindi lamang salita niyang ibinigay sa akin, kundi naglagay pa ang Panginoon ng tanda sa langit. Dahil nung araw na yon, April 5, 2011, stormy day yon. Napakalakas ng ulan, malakas ang hangin, maginaw, dahil sa East Coast yon. Pero nung alas 4 ng hapon, na tinatanggap namin ang kanyang katawan sa Air Force Base, huminto ang malakas na ulan at lumiwanag katulad ng Arizona sun. Nung gabi na umuwi kami sa hotel, tinignan ng anak ng aking manugang ang internet para makita kung ano ang balita nung araw na yon. Sumisigaw siya na sabi sa amin, tingnan ninyo kung ano itong nasa computer. Tumakbo ako papunta sa kanya, kay Christopher, dahil nakita ko na tinuturo niya yung kuha na litrato ng Associated Press. Ang image na nasa langit ay imahe ng isang hari. Nakadamit ng panghari dahil may robe siya, kingly robe. Kaya ko nasabing damit ng hari. Dahil yung figure ng man, meron siyang crown sa head. At yung kanyang kamay ay naka-extend doon sa casket. Kaya sabi ko, hindi ito aksidente lamang, kundi talagang ibinigay ng Panginoon sa akin ang palatandaan dahil nung malaman ko ang patay si Christian, sinabi ko sa Panginoon, ipakita mo sa akin ang aking anak na kasama mo. Kahit sa panaginip,
o kahit sa vision. Pero pinili ng Panginoon na ilagay ang vision sa kalangitan para makita ng lahat. Kaya sinasabi ko sa inyong lahat, merong Diyos. I have a God that is alive and merciful God. Alam niya lahat ang sufferings natin. Alam niya kung paano niya i-deliver ang kanyang mga anak sa kapagyatian sa mundong ito. And let me encourage everyone that mourn sa pagkamatay na to ni Christian. Hindi man natin alam kung ano ang magiging wakas ng ito. Pero, alam ko na mayroong Diyos na mawain. As far as the east is from the west, so far, the Lord has removed our transgression from us. Blessed be the name of the Lord. Yan ang encouragement na sasabihin ko sa bawat isa na makapanood o makapakinig ng videotape na ito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang ating taus-pusong pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. He is great and greatly to be praised. Salamat ng marami uli sa lahat ng dumalo sa memorial service diyan sa Pilipinas. God bless you all.